Isang pinagpala pong umaga sa bawat isa. Ika-12 araw ng Panginoon. Mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa kalayaan, panahon at pagkakataon upang mapagnilayan o mapagbulayan po ang inyong salita. Ikaw po ang maghari, ikaw ang madakila, ikaw ang mapuri. Kagaya nga po ng awitin ng isang bagay na pinakananais po namin ay upang kami patuloy o Diyos na makasama mo sapagkat kami ay patuloy o Diyos na pinapahintulot mo na maranasan ang inyong pong katwiran, maranasan ang iyong kabanalan, maranasan ang inyong pong karunungan. Ikaw po ang patuloy na mapahayag sa aming pong kalagitnaan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli po, batiin niyo po yung inyong nasa kaliwat kanan ng Happy Lord's Day. Ayan. Happy Lord's Day po. Ipinagpapatuloy po natin ang ating pong serye na pinamagatan pong Mamuhay bilang Marunong at Hindi Mangmang, Part 2, Efeso 5, Kabanata pong 18 hanggang 20. Ayan. Tayo pong mga Pilipino po, lalo na kapag po darating ang Burr months o sa pagdiriwang po ng araw ng Kapaskuhan at araw po ng Bagong Taon, kilala po tayo at lumalakas po ang sales ng mga alak. Ayan. May mga kapatiran po tayo sa Panginoon, mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus na bawal talaga ni tumikim man lang ng isang patak ng alak. At alam ko po, ang mga tiga-FCC ay paborito po nila ang usaping alak. Tama po ba? Yes. Pwede bang uminom o hindi? At kung pwede, ay papaano? Nawa po ay pagkatapos po ng mensaheng ito ay wala pong magpe-fellowship ng alak fellowship, magpo-post kayo sa Facebook at sasabihin nyo sa inyong My Day, to God be the glory. Pwede pala. Tandaan po natin na hindi po natin dapat gamitin ang ating kalayaan upang magdulot ng katitisuran. Di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, mas nanaisin ko pang huwag gawin ang isang bagay kaysa magdulot ng katitisuran, lalo na sa mga hindi pa lubusang nauunawaan ang mga bagay-bagay. Amen? O di kaya gagawa kayo ng GC, tapos sa mga kabataan, tapos ay doon kayo sa loob ng isang bahay at kayo po ay magbe-birthday celebration. Okay po, liwanagin po natin. Mamuhay bilang marunong at hindi mangmang, Part 2. Binasa po ng ating kapatid na si Brother Robert Dr. Marqueses, ang sabi dyan, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na spirito. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Noong po nakaraang linggo ay meron po tayo pong tanong, paano ang isang mananampalataya na tagasunod o disipulo ni Kristo Jesus ay lubusang maunawaan yung gusto o kalooban ng Diyos? At ang sagot ay, mga puspos kayo ng banal na spirito. Be filled with the Holy Spirit. At ano yung resulta ng isang buhay na merong kapuspusan o kapunuan o pamumuno ng banal na spirito sa kanyang buhay? Yan po ang ating makikita po ngayon. Anong sikreto upang lubusang maunawaan ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ang pagkaunawa po sa kalooban ng Diyos, mga kapatid ko dito sa FCC Manila, ay hindi lamang pagkaalam sa salita ng Diyos. Hindi lamang ito Bible knowledge, kundi
Paano itong alam ko ay lubusan kong maisabuhay na kung saan ay maligayang maligaya ako sa pagsunod. Na hindi ako nagsisisi kung bakit alam ko yung salita ng Diyos. Hindi ako nagsisisi na gustong-gusto kong ginagawa at isinasabuhay ang bunga ng banal na spirito mula sa pag-ibig hanggang sa pagpipigil sa sarili. At ang sikreto ay ang pagkapuno ng banal na spirito. Ang una ay ang sabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso at sa atin din ay huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na spirito. Una, ang unang ibinigay ni Apostol Pablo upang maunawaan nating lubusan ang kalooban ng Diyos. Upang tayo ay mapuspos, mapagharian, mapamunuan ng karunungan at kapuspusan ng banal na spirito. Una, huwag kayong maglalasing. Ang sabi po dyan ay huwag maging lango sa alak, huwag maglalasing, huwag maging lango. Hindi po ipinagbabawal ni Apostol Pablo ang pag-inom ng alak at wine. Hindi ba kayo natutuwa? Amen. Tama po yan. Hindi po kasalanan sa Diyos ang pag-inom ng alak at pag-inom ng wine. Pero sarilinin po muna ninyo at wag muna po ninyong ipangalandakan. Amen? Ang kanyang sinasabi po ay ganito. Bilang isang mananampalataya, huwag nating maging ugali o gawing pag-uugali ang paglalasing. Ayun naman pala. Iba po ang uminom sa maging lango o maging lifestyle ang pag-inom. Bakit? Sapagkat ito po ay nakakawala ng kontrol sa sarili at tamang katinuan sa pagkakaroon ng tamang desisyon. Intoxication, ika nga. Kaya nga po, ang taong lango sa alak ay nawawalan ng kontrol sa sarili. Ayun. Tandaan po natin na ang gawa ng banal na spirito o ang isa sa mga bunga ng banal na spirito ay pagpipigil sa sarili. Maganda ang Tagalog niyan, kahinahunan. Paghuhunos dili. Pagiging maamo. Kaya dito pa lang, inilarawan ni Apostol Pablo yung hindi mo pwedeng sabihin na punong-puno ka ng banal na spirito o you are being filled with the Holy Spirit, F-I-L-L-E-D, o ikaw ay puspos ng banal na spirito, pero wala kang self-control. Kaya yung mga nagsasabi dyan na bumaba, di umano ang banal na spirito sa kanila, nagwala sila at nagrolyo na tila baga yung inaapakan ko po ngayon, maliwanag ang sinasabi ng Apostol Pablo, hindi iyon kapuspusan ng banal na spirito. Kaya matapang niyang inilarawan na ang kawalan ng kontrol, kagaya ng paglalasing, ay hindi kapuspusan ng banal na spirito. Kaya huwag nga kayong maglasing. Therefore, anumang pagkilos ng banal na spirito, mga kapatid, halimbawa, sinabi natin na ikaw ay puspos ng banal na spirito. Subalit, walang bunga ng banal na spirito kagaya po ng self-control, kahinahunan, o kung ano man yung sinasabi nila na manifestations pero nagwawala, nagsisigaw, hindi mo makontrol kasi daw hindi mo daw makayanan ang kapangyarihan ng banal na spirito. That is absolutely wrong. Kapag meron ng pang-aabuso, maingay, hindi organized, hindi control, doon nire-rebuke ni Pablo ang mga tiga-Korinto. Tama po ba? If there is no self-control, then it is not the work of the Holy Spirit. Hindi rin yan kapuspusan ng banal na spirito. Kaya mag-ingat po tayo. Paano po tayo magkakaroon ng tamang pagpapasya at pangunawa? Kaya paano po natin uunawa ang mabuti ang kalooban ng Diyos
kung tayo ay lango sa alak at ang resulta ay tayo ay pasuray-suray. Kapatid, kung meron pa man po sa ating kalagitnaan na ikaw ay naglalango sa alak at araw-araw ay ikaw ay tumatagay sa alak at hindi kumpleto ang yung araw nang hindi ka nakakainom ng alak, magandang panahon ito upang magnilay-nilay at magbulay-bulay. At kung may budget, pwedeng umakyat sa Baguio, hindi para sa soul searching. Amen? May problema ka pag ganon. Amen? Tandaan po natin, pag-inom. Ang pag-inom, hindi magiging madalas. Tandaan po natin yung frequency. Kaya nga yung pagiging lango, pagiging addict sa alak, nagiging kang pasuray-suray sa daan. Sabi nga po ng Kawikaan chapter 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Or, ang pagiging lango sa alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Tingnan po ninyo, yung pong ginagamit po dito, ay hindi po sinabing ang kamangmangan ang pag-inom nito. Hindi po. Ang nakalagay ay magpakalulong. Ibig sabihin ay ikaw ay sugapa. Dito sa Kawikaan 23, mga talata pong 20 hanggang 30. Maganda po ito. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Namumulang mata. Sino pa kundi ang sugapa sa alak? At ang nagpapakalango sa masarap na inumin. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak. Kahit ito'y katakam-takam. Sa panahon naman kasi talaga nila, talaga po fermented na ubas. Pero nakakalasing. Sapagkat kinaumagahan, ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. No? Kung ano-ano ang iyong sasabihin. At hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo ay nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglakad. At sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mga mahandusay, mabulagtaman ako, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinumuli ako. Grabe naman talaga ito. Napaka-addict. Mga kapatid, uulitin ko, pwede pong uminom. Pero huwag pong magpapakalango at huwag nyo na pong ipangalandakan. At huwag ko na pong mabalitaan na women's fellowship, men's fellowship, youth fellowship, tapos kayo ay nangalasing. At huwag nyo sabihin kay Pastor Secret para hindi tayo ma-disciplinary action. Amen? You can celebrate with wine, pero tandaan po ninyo, make sure huwag kayong magdudulot ng katitisuran. Amen? Lalo na kung ang pinanggalingan ng ating kapatid ay alcoholic addiction. Amen? Hindi, okay lang yan. Wala pa nga siya sa ganong karunungan. Wala pa siya sa ganong pagkabudhi. Amen? Kaya po, sa halip na magpakalulong kayo sa alak, sapagkat sa pagkalulong sa alak, ay hindi natin maunawa ang lubusan yung kalooban ng Diyos sapagkat wala tayo sa tamang katinuan, tamang desisyon. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang sekreto upang lubusan nating maunawaan yung kalooban ng Diyos. Ano yung sekreto upang hindi lang natin malaman yung salita ng Diyos, kundi magharing tunay, yung talagang sarap na sarap tayo sa pagsunod sa Diyos.
Yung sarap na sarap tayong magpasakop sa gusto ng Diyos. Yung hindi na tayo nagiging matigas ng ulo, kundi nagiging kusa na yung pagsuko. Kusa na yung pag-surrender kay Lord. Sa halip, verse 18, dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Be filled with the Holy Spirit. Ang pagkakaiba po ay hindi sa pagitan ng alak at ng Espiritu Santo. Hindi yon ang purpose ni Pablo. Kundi, dalawang sitwasyon ang pinapakita po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Yung pagkalasing sa alak ay humahantong sa pagkasira at kawalan ng saysay ng buhay, ngunit yung pagkapuspos ng Espiritu Santo ay nagdudulot ng kagalakan sa pagtitipon ng mga mananampalataya at nagdudulot ng pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Kaya po pala tayo ay nahihirapang sumunod sa Diyos. Kaya po pala ang tindi ng ating pong kapasawayan kahit tayo po yung mananampalataya, kulang pala po tayo ng kapuspusan o pamumuhay sa bunga ng banal na Espiritu. Amen? Ulitin ko po, kung yung pagkalango sa alak, walang kontrol o walang kahinaunan, hindi natin pwedeng sabihin na, ay may naranasan ako, may ganito akong manifestasyon, bumaba ang banal na Espiritu pero nagwawala ka, naggugulong-gulong ka dyan. Hindi iyon pagiging failed o puspos. Iba ang pumuspos sa'yo. To tell you honestly. Sino yung mga nagwawala sa harapan ni Kristo? Yung pinalaya o yung mga inahalihan ng demonyo? Meron bang pinalaya si Kristo na kung saan ay kagaya na matapos siyang pagalingin o matapos na palayasin ng banal na Espiritu, nagwawala pa din? Meron ba? Wala. Kapag nga lalapit yung inahalian ng demonyo sa harap niya, nagwawala. Bakit? Kasi wala yung banal na Espiritu. Amen? Pero kapag lumukob na yung banal na Espiritu, nagiging mahinahon, nagiging payapa. Amen? Kaya po, may tumawag sa akin nung isang araw. Birthday niya ngayon. Sabi niya, Pastor Mark, lalo kong na-appreciate yung pagtuturo ninyo ni Pastor Eman nung tamang konteksto, yung hindi chop-chop. Kasi may ganito. Kasi nga naman, pag mali yung pag hindi mo inunawang mabuti, magiging mali ka. Amen? Kaya po kailangan natin ng kapuspusan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapuspusan. Parang baso. Di ba kapag yung baso, pinuno mo ng tubig, puno siya ng tubig. Correct? Sa mananampalataya, parang baso, kailangan yung banal na Espiritu, yung pumupuno dyan. Ano yung pangpuno niya? Ano yung nilalagay niya dyan? Yung kanyang bunga. Mula sa pag-ibig hanggang sa self-control. Pero kapag baligtad yan, kawalan ng pag-ibig hanggang sa kawalan ng pagpipigil o kahinaunan sa sarili, hindi yan kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen? Kapuspusan niya ng kapasawayan. Amen? Kaya naman mga kapatid, ang salitang mapuspos ay maaaring mga hulugan na isang taong, tignan po ninyo yung mga ginamit, lubos na nagpapasakop sa kapangyarihang pumupuno sa kanya. Ayan, ginamit naman yung salitang kapangyarihan sa wikong Grego ay dunamis. Pag yan ay nabasa, akala nila parang Sangoku, no? May parang Plemopreka. Di ba? Parang meron kang magical or hame-hame wave. Pag chinek mo yan, ang pong ibig sabihin lang niyan ay ability and strength to do something. Tagalogin natin, kakayanan upang gawin ang isang bagay. Period. Yun lang yung ibig sabihin ng dunamis.
Englishin natin. The ability to do something with the empowerment of God. Hindi ko na kailangan i-Ilocano yan kasi hindi na ako marunong. Ganon. Pag nakakita kayo na kaya nga sa Acts chapter 1 verse 8, I will give you power. Di ba? Ibig sabihin nun, ability to do something. God's enablement and empowerment. Kaya po, ibig sabihin ng pala ng kapuspusan is, ang isa palang taong Kristiyano o ang isang Kristiyanong puspos ay punong-puno siya ng bunga ng banal na spirito. Amen? Punong-puno siya ng pag-ibig. Punong-puno siya ng kahinaunan. Punong-puno siya ng kabutihan. Punong-puno siya ng kagalakan. Yun pala yung kapuspusan. Amen? Sa madaling salita, ang taong puspos ay nakikilala ayon sa kung ano ang pumupuno sa kanya. Tayo po, ano po ngayon ang pumupuno sa inyong puso? Alam mo, pagpunta rito, Lord, hindi ba pwedeng i-move yung Sunday worship service ng 10? Kasi umuulan, napuyat ako. Alam niyo po, buti na lang po na alimpungatan po ako. Naka-alarm po ako ng 5:30. Buti na lang po may gumising sa akin kung sino man. 6:52 na. Sabi ko, kailangan ko mag-grab. Ano yung pumupuno sa atin? Ano ba yung mga pinagpupuno-puno natin sa ating buhay bilang mananampalataya, mga kapatid? Amen? Ano ba yung mga pinag-i-inject natin sa ating isipan? Sa mga nanay natin, sa mga tatay, sa mga kabataan natin. Ano yung mga pinagpupuno, pinag-i-inject? Ano ba yung mga bagay na inilalagay natin sa ating puso't kalooban? Mga kapatid, ang salita pong mapuspos ay kung ano po yung pumupuno sa kanya. Ang mga taong lango sa alak ay nawawalan ng kontrol sa kanilang mga kilos. Ganon din naman, ang mga taong puspos o filled with the Holy Spirit ay hindi na pinamumunuan ng kanyang sariling kagustuhan, kagaya ng sinabi ni Kristo, ang kalooban mo, Ama, ang mapangyari. Kundi, isinuko ng ang kalooban sa Panginoon. Amen? Yung palang mga puspos sa Banal na Espiritu, mahilig yan magsuko ng sariling kalooban. Mahilig palang magtiwala yan sa Diyos. Mahilig pala yan sumurrender sa Diyos. Amen? Hindi pala sila pumapayag na hindi masunod ang Diyos sa buhay nila. Hindi pala sila pumapayag na hindi sila magtiwala sa Diyos. Hindi pala sila pumapayag na hindi nila masurrender yung kanilang sariling gusto, sariling kalooban. Kasi sa karunungan ng banal na spirito sa kanila, dahil puspos o puno sila ng banal na spirito, nakita nila yung ganda ng pagtitiwala sa Diyos. Nakita nila yung sarap at ganda at kapakinabangan ng pagtunay na pagsuko at pagsunod sa Diyos. Amen? At isa itong malaking hamon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang ibig sabihin ng lumakad ayon sa Espiritu at mapuspos ng Espiritu Santo, hindi ito ibinigay nung araw o oras na naligtas tayo, mga kapatid. Utos ito na kailangan araw-araw mapuno tayo. Amen? Yung pagiging filled with the Holy Spirit o pagkapuno ng banal na Espiritu, hindi po ibinigay sa araw ng ating kaligtasan. Ito kasi ay bunga o resulta ng pagsunod natin sa Diyos. At paano po tayo makakasunod o magiging puno sa bunga ng banal na Espiritu kung hindi tayo susunod sa Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay at nagbibigay lakas sa isang mananampalataya. Kailangan tayong dumating sa punto ng ating buhay na, banal na Espiritu, hindi ko talaga kaya, Lord. Amen? Kaya alam ninyo, yung paghingi, yung pagiging desperado natin sa tulong, gabay ng banal na Espiritu upang mapuno sa kanyang bunga, araw-araw yan, mga kapatid. Amen?
Kaya nga sabi niya, be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, araw-araw kayong mapuno ng Banal Espiritu para araw-araw ninyong maisapamuhay ang mga bunga ng Banal na Espiritu. Amen? Sapagkat hindi po natin kaya, sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Kaya, kailangan mo ang Banal na Espiritu. Kaya naman, ito po para sa ating pong congregational response, tugon ng iglesia, slide number 17. Basahin po natin lahat. Tugon ng iglesia. Wala pa? Okay. Basahin po natin. Kung ang mga lango sa alak ay punong-puno ng mga awiting walang kapuluhan, ang mga puspos o puno ng banal na espiritu ay punong-puno ang mga puso ng mga awiting papuri patungkol sa Diyos. Ang sabi po dito ay magsumikap na mapuspos ng banal na espiritu. Hindi sa ating lakas at kakayanan, kundi sa araw-araw na pagsunod sa kanyang kalooban. Isabuhay po natin. Number 1. Gawing prioridad ang tunay na karunungan at iyon ang tunay na mamuno o masunod ang banal na espiritu sa ating buhay. Amen? Bawat isa sa atin ay may mga araw-araw na pinagkakaabalahan. Tama po? Meron dito mga estudyante, taas kayo ng kamay. Meron dito mga pastor, taas kayo ng kamay. Meron dito mga nanay, taas kayo ng kamay. Mga tatay, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, gawin po nating prioridad yung pagsuko ng kalooban. Gawin nating prioridad yung pagkapuno, yung para po tayong baso na walang laman at hinahayaan natin na banal na espiritu, punuin mo ko ng iyong mga bunga. Punuin mo ko ng pag-ibig, kagalakan, kainaunan, kabutihan, pagpipigil sa sarili. Sapagkat iyon ang palatandaan ng pagiging puno ng banal na espiritu. Amen? Gawin po natin siyang prioridad. Kaya kung titignan natin ay, huwag nating maging prioridad yung pagiging lango sa alak, kundi pagiging puno sa banal na espiritu. Ano yung pagiging puno? Pagiging puno ng kanyang bunga. Ginawa na ba nating memory verse po ba yan? Di po ba? At ito ang mga bunga ng banal na espiritu. At walang batas laban sa mga yan. Pangalawa, gawing prioridad ang salita ng Diyos. Paano po tayo mapupuno kung walang salita ng Diyos na pumupuno sa atin? Amen? At mga pagtitipon sa iglesia upang sa gayon maunawaan at marinig ang kalooban ng Diyos. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, natututo po tayo kagaya dito. Amen? Sa ating pong mga pangagaral at pagtuturo sa ating youth class and adult class, nauunawaan natin yung gusto ng Diyos. Nauunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Nangungusap yung salita ng Diyos. Kaya po, maganda na pagdating sa iglesia ay kailangan focus na focus po tayo. Amen? Aktibo po tayo po na ang ating mga atensyon ay nasa pangangaral at pagtuturo. Amen? Kailangan na pong mabaliwala sa ating pong puso't kalooban yung mga maling intensyon ng pagtungo sa araw ng Panginoon. Walang kapuspusan ng banal na espiritu na hiwalay sa lokal na iglesia, kulang ng L. Amen? Walang kapuspusan ng banal na espiritu na ikaw ay walang iglesyang nangangalaga sa iyo. Amen? Kaya kailangan mo ng lokal na kongregasyon. Kailangan mo ng lokal na iglesia, mga kapatid. Kailangan mo ng mga ngalaga sa iyo. Amen po ba? Kaya ano ang mga bunga ng pagkapuspos ng banal na espiritu? 19 to 20. Ito na po. Kapag ang isang lango sa alak, anong usually yung mga yan? Di ba kumakanta?
Tama ba? Kaya maganda itong comparison o paghahalin tulad at pagkukumpara ni Apostol Pablo. Kung yung lango sa alak, ang paboritong kanta ay My Way, pagkatapos nun ay magbabarilan, at kinabukasan ay libre ang kape, ang mga punong-puno ng banal na spirito, ano yung punong-puno ng banal na spirito? Puno ka ng bunga ng banal na spirito. Ano yung mga yon? Love, joy, peace. Amen. Praise God. Ipa-memory verse ka. Mamaya, Pastor Eman sa adult class, yung makaka-memorize niyan, letter for letter, word for word, syllabus by syllabus, tone by tone. May mga dala ko dyan kape. Yung mga mahilig dyan sa 3-in-1. Bigyan natin ng premyo. Yan ang pagkapuno. Hindi po yung pagkapuno sa banal na spirito, hinawakan kita tapos matutumba ka. Amen? Ano ang bunga kung yung mga naglalasing ay may mga awitin sila sapagkat yun yung nasa loob nila? Alam niyo, meron kaming kapitbahay sapagkat ayaw kasi siyang pakasalan. Di ba? 4 na yung anak nila, tapos hanggang ngayon nagli-live-in. Grabe talaga magmahal. Hindi ko alam kung pag-ibig na yun. Alam nyo, kung meron mang isang tao talaga na namatay na, si Bonifacio at si Melchor Aquino sa pakikipaglaban sa mga Kastila, ito talaga hanggang na-stroke na lahat, hindi pa binitawan ng kanyang desperate love. Kapag may okasyon sa kanila, rinig na rinig ko, yung mga jukebox ba yun, mga kapatid? Sino yung mga naabutan dyan? Huwag kayong mahiya sa inyong edad. Di ba tama? Sino yung mga nakaabot dito sa jukebox? Ang numero niyang unong kinakanta ay Pag-ibig na walang dangal. Kay Claire de la Puente. Claire de la Puente. Tapos, ang pangalawa, yung pong kanta na Kung liligaya ka, sapi, ano ba yun? Gabi. Kasi akmang-akma sa sitwasyon niya. Alam mo yun? Yung ilang buwan siya sa piling ng iba, tapos babalik siya dito, tapos aalis naman. Pero yung mga puno o puspos ng banal na spirito, ano ang kanila pong mga inaawit? Mga kapatid, ito ang kanilang mga inaawit. Una, salmo. Napakahirap pong bigyan ng pagkakakumpara o differences yung salmo, himno at mga awiting spiritual. Pero pinaghiwalay siya ni Apostol Pablo. Malaki pong posibilidad na ang mga ito ay mula sa lumang tipan, Salmo, Book of Psalms. Yung Book of Psalms na binabanggit po natin, inaawit po talaga nila yan. Papuri sa kabutihan ng Diyos at tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Kung meron mang tayong mga kanta at kinakanta nila, yung mismong Book of Psalms, awit, mga kanta po yan na kinakanta nila. Actually po, yung pong awit 32, The Lord's My Shepherd, awit po yan. Maaaring sinunod ng iglesia sa bagong tipan ng nakasanayang gawain ng lumang tipan at ng mga awit ng Hudyo, mga pang-awit, psalms, na may kasamang tugtog ng mga instrumentong dikwerdas. Ibig sabihin, pwede pa lang tayong gumamit ng musical instrument. Pangalawa, himno, mga awiting papuri tungkol sa Diyos. Tignan ninyo, no? Yung salmo, mga awitin din yan, papuri sa kabutihan ng Diyos at tagumpay. May mga ganun ba tayong awit sa ating mga sarili? Kapag may mga answered prayers tayo, yung kapag talagang natakbuhan mo yung temptation, yung tipong talagang nanagumpay ka sa kabila ng lahat dahil sa tulong at lakas ng Diyos, ano yung mga awiting iyon? Di ba? Meron po ba tayo? Ang isang mananampalatayang puspos ng banal na spirito, imposible na walang awitin yan na himno, salmo o awiting spiritual sa kanyang puso. Amen? Huwag naman po na sinasabi natin na tayo ay puspos ng banal na spirito
Tapos ang ating awitin ay On the Wings of Love. Or You Are My Song. Naku, napaghahalataan si Pastor Mark na kanyang mga panahon. Di ba? Hymno, mga awiting papuri tungkol sa Diyos, yung mga hymns. Alimbawa po, Great is Thy Faithfulness. Ang ganda niyan. Amen. Yan ang paboritong kanta ng mga taong malapit lang maputulan ng kanilang kuryente sa Meralco. Great is Thy Faithfulness. Amen. Mga awiting espiritual. Ito ay tumutukoy sa mga awit ng kagalakan, papuri, o simpleng pag-awit lamang patungkol sa kung sino ang Diyos at sa kanyang mga ginawa. Kaya ang hirap na i-distinguish yung pagkakaiba nito. Kasi lahat ito ay mga awiting akma sa salita ng Diyos, naghahayag ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, at nakalapat, at ito ay papuri tungkol sa Diyos. Ito yung mga awiting puno. Walang puno ng banal na spirito o walang puspos sa banal na spirito. Tapos sinasabi mo, ay, Pastor, puspos po ako ng banal na spirito. Pero yung awitin ko po ay ganito pong awit. Natural sa mga puspos ng banal na spirito ang nagagalak sa pamamagitan ang awitin. Alam niyo po bakit ganito ang sinabi ni Pablo? Kasi sa awit pa lang, nagtuturo na yan kung sino ang Diyos at kung anong ginawa ng Diyos. Amen? Di po ba? Halimbawa, hymnals, o yung Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Di ba? Iniligtas ang isang makasalanang kagaya ko na hindi karapat-dapat. O awiting espiritual, sukdulang biyaya. Amen? Doon pa lang, nagkakaroon na ng pagtuturo ang Diyos sa atin. Yung tugon ng iglesia. Basahin natin ulit. Kung ang mga lango, Slide 24. Basahin po natin kung lahat po tayo. Kung ang malango sa alak ay punong-puno ng mga awiting walang kapuluhan, ang mga puspos o puno ng banal na espiritu ay punong-puno ang mga puso ng mga awiting papuri patungkol sa Diyos. At saan po ginaganap at saan ginagawa ng mga mananampalataya ang mga awiting papuri sa Diyos? Sa iglesia lang ba? Sa tahanan muna. Amen? Kaya nga po napakahalaga po ng mismong family worship and family devotion. Ano po ang ano yung kinakalakihan ng mga anak nyo na awiting papuri sa Diyos? Amen? Ano yung mga awiting naririnig nila sa kanilang mga tahanan? Yan ba ay awiting papuri sa Diyos? Amen? At pangatlo po na palatandaan o resulta ng kapuspusan, nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mapagpasalamat sa Diyos. So, una, kapag punong-puno ka ng banal na spirito, nag-uumapaw ka ng awiting papuri sa Diyos. Amen? At pangatlo, nag-uumapaw yung pagpapasalamat mo sa Diyos. Verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, give thanks in everything. Sinabi ni Pablo na ang ikatlong bunga ng pagiging puspos ng Espiritu Santo ay ang mapagpasalamat sa Diyos. Napaka-challenging po nito. Marami po ba tayong reklamo sa buhay, mga kapatid? Mayroon akong isang classmate galing ng China. Nakakausap ko kasi marunong mag-English. Sabi niya, bakit ganito daw ang traffic sa atin? Bakit daw ang tagal daw mag-release ng gobyerno ng mga visa nila? Bakit daw yung mga daan natin bako-bako? Sabi niya, bakit daw yung mga bilihin natin ang mahal? Sabi ko sa kanya, alam mo, kung ikaw na hindi Pilipino nagrereklamo, how much more ako? Correct? Kasi, babalik kayo sa inyong bansa, tama?
Di ba? Tapos mababalitaan mo, binulsan ni na. We really need to pray for this country, mga kapatid. Tapos ang dami pa ngayon, we don't deserve this. Tama naman. Kasi lahat tayo taxpayer, 12% VAT. Yan. Panalangin natin si Recto. Yung mga kapitbahay nating bansa, 8 lang, 10. Aywan ko ba, Singapore, 10% lang yan eh. Mga kapatid, kumusta yung mga reklamo natin? Alam ba ninyo, pwedeng magreklamo sa Diyos? Lalo na kapag merong injustice o kawalan ng hustisya at kawalan ng tamang pamumuno sa bansang ito. Amen? Pwede. Pwede po. Pero yung pong pagreklamo na galing sa isang pusong mayamot-yamot. Alam niyo ba yung mayamot-yamot? Yung lahat na lang, para kang pinagbagsakan ng langit at lupa na wala ka na lang makita, puro ka negative. Ay, ibang usapan yan. Di ba? Yung instead na maging thankful and grateful, napakanega mo sa buhay. Iba yon. Iba ang tamang pagrereklamo dahil sa kawalan ng hustisya at tamang pamamahala versus sa negang-nega ka na talaga. Mga kapatid, sa kabila po ng ating pong mga naranasang pagsubok, kawalan ng hustisya, kawalan ng tamang pamumuno sa bansang ito, kaya nga every Friday may mga white protest na, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Alam nyo bakit? Darating ang panahon, matatapos din yung mga korap na yan. Hindi natutulog po ang Diyos. Amen? And we should also be thankful na kahit panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo yung flood control na yan. Sa totoo lang po, elementary pa kami. Problema na yan. Salamat po tayo sa Diyos na expose kahit matagal-tagal. Amen? Paano po natin mapagpapasalamat ang Diyos bilang punong-puno ng Spirit, punong-puno ng Banal na Espiritu? Tignan po natin yung magandang bagay na nangyayari sa kabila ng pangit na naranasan natin. Amen? Di ba? Naputulan kayo ng kuryente. Praise God. Natuto kayo mag-pray. Correct? Tama po ba? Delayed ang sahod mo. Natuto kang mag-fasting. Ang ganda pa naman ng fasting. 3 days, ma-rejuvenate ang iyong katawan. Di ba? Yung mga hindi mo na dati kasya, magiging kasya mo na. Ang tawag doon, unintentional thanksgiving. Marami po tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat. Depende lang sa ating perspektibo. At dyan papasok yung karunungan ng Banal na Espiritu. Halimbawa, Lord, ang pangit talaga nitong ugali, nitong taong ito. Ano ba yung pwede kong ipagpasalamat dito? Tama? O tinuturuan ka pala ng Diyos na maging mahinahon, mapanalangin, mapag-control. Lord, ang tigas nitong ulo ng kabataang ito. Ano yung blessing doon? Pinapaalala pala sa'yo ng Diyos na, anak, ganyan ka rin dati. Ayan. Kaya nga, magpasalamat sa iilang bagay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Amen? Ang mga puspos ng Banal na Espiritu, hindi po tinitake for granted ang pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kaya naman, makilala tayo bilang mapagpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga tiisin o kahirapan sa buhay. Amen? Hindi ko sinasabing wag na kayong mga sumikap. Hindi ko sinasabing wag tayong maging masipag. Hindi ko sinasabing wag tayong maging excellent. Kundi, whatever, kahit ano man po ang ating sitwasyon, maging mapagpasalamat sa Diyos dahil alam nating ang Diyos ang may kontrol at nagmamalasakit sa atin. Amen? At higit sa lahat, dahil huling slide ko na to, magpapasalamat na po ba tayo? Makilala po tayo bilang mapagpasalamat. Kaya mga kapatid, huwag maging lango sa alak. Bagkus mapuno ng Banal na Espiritu.
At ang pagkapuno ng banal na spirito, o punong-puno ng awitin papuri patungkol sa Diyos at punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito ang pamumuhay bilang isang marunong sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ito ang tunay na kapuspusan ng Espiritu Santo. Punong-puno ng bunga ng banal na Espiritu. Amen? Mula pag-ibig hanggang pagpipigil sa sarili. Next week po, tamang-tama, bagong kasal si Pastor Eman, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki.